Hindi ko sinadya yun. Talagang nag-ibig din ng damdamin ko. Pero nangyayari. Bro, pasensya ka na hanggang 5:45. Kung sa'yo rin 15 minutes na. At maraming salamat at tamang-tama ito. At siguro meron nakakaalam at karamihan hindi alam kung nangyayari. So maraming salamat at nung pagkasabi ni Pastor Ben Cago, nung pagkasabi niya ay, yes Lord, kailangan. Kasi para maging buong-buo ako at magiging malakas. Amen. Na yung kasabihan nga na no retreat, no surrender. Maraming salamat for your work, Juan, Sister Minda, at nakaka-relate yung word mo. So, umpisahan ko doon ito sa aming topic from John 15-24. And then naman ang lagi muna tayo. Lord, maraming salamat sa oras na ito na ibinigay mo sa akin na pagkakataon upang maibahagi ang iyong salita. Maraming salamat, Holy Spirit, na ikaw ang magiging mouthpiece ko sa aking pagkasalaysay na iyong salita. Maraming salamat at sa iyo ng papulit at salamat sa pangalan ni Jesus at Panginoon. Amen. Maraming salamat. Ang itong topic nito is Father's Love. Dito sa Father's Love, pagmamahal ng Ama, ang kailangan nito, yung buong chapter nito ay nakaka-relate ito ng obedience. Siguro maraming nakakalam na pag you obey, in obedience, there is always a blessing. So maraming salamat, Panginoon, sa pamagat nito. Father's Love, sa Tagalog, at ibig ng Diyos. If you love God, obey His commandments. At kapag nag-obey tayo kay Lord, ang pangako niya ay hindi niya tayo iiwan. Totoo po yun. Ang pangako ng Panginoon. Tapos i-promise sa ating lahat na hindi tayo iiwan. Kailangan na manahan ang Holy Spirit sa atin. Dahil nandyan ang Holy Spirit to guide us sa lahat ng ating decision. Totoo po yan. Ang Holy Spirit ang magiging helper natin sa buhay. Hindi niya tayo hahayaang malugmok at maghihirap sa buhay. At yan po ay siguradong na-experience ng bawat isa. Siya ang comfort natin sa lahat ng oras. Hindi tayo iiwan ni Lord para sa atin. Kaya napaka-importante ang fruits of Spirit. Kapag meron tayong fruit of the Spirit, katulad ng love, walang mahirap gawin dahil sabi niya sa kanyang salita, if you love me, you will obey my commandments. In Hebrews 13:5, the Lord will never leave us nor forsake us. Kapatid, isa puso natin itong salita ng Diyos. Itong salita ng Diyos ay nangyayari. Ito ang pangako niya na hindi tayo kailanman iiwan. Maging anuman ang pinagdadaanan natin sa buhay, iba-iba tayo ng pinagdadaanan. Pero hindi niya tayo iiwan kailanman. Hinamad natin siya kasama si Lord physically, pero ang presensya niya ay laging nasa atin. At lagi niya tayong nire-remind, ang salita niya kailanman hindi maglalaho. Ang salita ng Diyos hindi kailanman maglalaho. Everything
will pass away, but the word of God will never pass away. In Mark 13:37, heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. God is faithful and true to His promises. Siya pa ito to, at lahat niyang mga pangako niya ay tutuparin mo. At yun lang mga kapatid, that is the very word of God, na tayo man ay meron tayong pinagdadaanan, maging ano man ito, Panginoon. Don't quit, don't surrender. Stay focused to God. Wala ka nang hahanapin sa Panginoon na siya ay nagpangako na ang lahat niya, ang pangako niya ay ROR, yes and amen. Maraming salamat po. Good morning to everyone.